Mga kapuso, yun po ang unang araw ng simbang gabi at sa gitna ng trahedya at kalamidad at napakamatinding pinsala na iniwan ng superbagyong Yolanda dito sa Tacloban at sa ilang pang bahagi ng Kabisayaan, hindi rin napigilan ang ating mga kababayan, lalo na itong mga Taclobanon, na makiisa sa tradisyon ng simbang gabi. At dahil dyan, dahil hanggang ngayon, nararanasan pa rin ang hagupit ng superbagyong Yolanda, hindi naiwasan ng ilan na maging madamdamin. At narito po ang aking mga nasaksihan kaninang madaling araw. Sa aking pagdating kahapon, 15 ng Disyembre, tumungo ako sa pinakamalaking simbahan sa Tacloban, ang Santo Niño Parish Church. Basang sahig at mga upuan ang tumambad sa akin. Kauulan lang po na malakas. Araw ng linggo, dahil butas-butas at wala nang bubong dito. Pero tuloy pa rin ang misa. Tuloy pa rin ang pagdarasal, tuloy pa rin ang pananampalataya. At bakit basa? Dahil walang bubong itong simbahan na ito. Ang mga trapal na pangsamantalang naging bubong ng simbahan, hindi pa rin sapat pananggalang sa ulan. Pero ang problemang ito hindi naging hadlang para sa mga Taclobanon na magsimba. Ang 25 anyos na si Cynthia Catuday, taon-taon nakukumpleto magsimbang gabi. Ngayong taong ito, kahit nasira ng bagyo ang kanilang bahay at pansamantala silang nanunuluyan ng kanyang asawa at 2 anak sa People's Center kasama ng mahigit 125 iba pang pamilya, wala pa ring makakapigil sa kanyang kumpletuhin ang simbang gabi. Hangad naman ni Elaine Aranya na makakumpleto ng simbang gabi ngayong taong ito bilang pasasalamat sa mahimalang pagkabuhay ng kanyang 3 buwang gulang na anak. Mantakin ninyo kasing nailigtas ng alaga nilang aso mula sa pagkakalunod nung storm surge ang sanggol. Alas 3:30 na madaling araw, ika-16 ng Disyembre, bubuksan na ang simbahan ng Santo Niño para sa unang-unang simbang gabi ng taong ito. Pinatunog na rin ang kampana bilang hudyat na nalalapit ng pagsisimula ng misa. Sa dako ng People's Center, naghahanda na si Cynthia at ang kanyang pamilya. Hindi magandang balita naman tungkol kay Elaine at sa kanyang sanggol ang sumalubong sa amin. Linagnat yung kanilang anak eh. Galing sa People's Center ay sinabayan kong maglakad pasimbahan si Cynthia at ang kanyang pamilya. Sunod-sunod na rin ang dating ng mga tao. Marami mang nagbago sa simbahan at sa buhay ng mga nagsisimba matapos manalasa ang Yolanda, isa lang ang sigurado. Mas tumathag naman ang kanilang pananampalataya. Kumbaga sa sinehan ay SRO o standing room only sa loob ng simbahan. Pamilya, may pangkat ng sundalo at kahit banyaga, dumalo sa misa. At dahil nasa gitna pa sila ng trahedya, hindi napigilan maging madamdamin ng ilan. A crisis is a cry for change. And change, a challenge to change, is a change for the better. Hinding-hindi ko rin makakalimutan na kahit nawala ng bahay at mahal sa buhay ang mga naririto, ay nagawa pa rin nilang makibahagi sa pag-aalay ng kahit barya-barya lang. Pagkatapos ng misa, anong pakiramdam mo ngayon? Masaya kasi nakapagsimba na kami at nakapagpasalamat na rin ako na nakasurvive kami sa bagyo. Kahit naghirap dito, maraming patay, tutuloy pa rin yung Pasko. Babangon kami, Tacloban. Tuloy na tuloy ang Pasko in God's help! Kahit ganito po, masaya pa rin kami.